can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me A million dreams, a million dreams. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. for the world we're gonna make. The Dancers Dance Company! Funny entrance, Jester. Sige, go. Gawin mo. Paano? Paano? Maui. Ikaw naman. Okay. Okay, batiin muna natin ating mga manonood. Good morning, mga kapatid! April 24, Marayaw, may naat sa mga kapatid mo nating Tausug. Wednesday na, mga kapatid. Konting araw na lang. It's a bright and shiny day para pumangka. Alam mo, may weekend. Alam mo naman. Pero focus tayo sa Wednesday. Panahon para pamangha, bumilib at patuloy na mangarap. As in tulad ng sinayaw ng ating mga bisita, a million dreams pa nga. That is so right, Jess. Pero dito sa atin, pati happiness, imumultiply po natin ng milyon pa. Parang Gaya na lang, parang bangs ko na multiply. Gaya na lang po ng mga hinatid ng mga kabataan kasama natin ngayong umaga. Di ba, Mau? Yes, ako sinabi mo pa, Mama Dips. At sino ba naman ang hindi makahappy? Kasi nag-uumapaw sa galing at husay ang kanilang grupo sa pagbibida sa atin ng iba't ibang mga sayaw and just one performance. Put into one, of course. Yeah. Di ba?
ganun talaga sila. Meron tayong nakitang lyrical, okay? Yung tawag na lyrical. May lyrical. modern, may contemporary din. Ito naman, lyrical, di ba? At ang talaga ng Pinoy na pangalay. Para sa ilan natin mga kapatid, yung pangalay ay 10 uri ng katutubong sayaw o dance moves mula sa mga tausog. Yung pala yun. Meron pa ako nakita, may capoeira pa doon. Meron pa parang ethnic, meron pa parang mga robot, di ba? Eh, lahat ng kaya nila eh, di ba? Nakakaaliw na talagang pinagsama-sama nila lahat. Kaya napaka-unique talaga nitong ating grupo ngayon. At yun sa pangalan, nakita nyo nga yung mga movements, pati yung mga daliri. Nagsasayaw at yung mga braso, di ba? Ini-extend. Ayan. Yan ang gusto nating matutunan ngayong araw at madiskubre pa. At para ibida pa sa atin yan, kasama natin ngayon, sina Yang Bautista, John Lloyd Sese, Mary Ann Cancho, Intong, and Christian Magdaong. Sila ang 4 sa miyembro ng The Dazzlers Dance Company. Actually, lahat naman sila. Diba? Good morning. Good morning, good morning. Napakaganda. Ay, kala ko Iabot natin yung mic. Kala ko si Jen. Iabot natin yung mic. Ay! Nagsasimple siya. Kanilang principal dancer. Siya rin pala eh. Ma'am Yang, ikaw talaga naagaw pansin talaga yung inyong movements. Ikaw yung nagbuka sa inyong dance, no? May tanong ako sa'yo, ikaw ba isang nanay? Opo, opo. Kita-kita mo, just the way she moves, parang meron bang kinalaman yun sa, parang iniisip mo ba yung mga anak mo pagka gumagalaw ka? Yes, isa po Ayun, yan sa mga kitang-kita mo iniisip. eh. Yung the nurture, the care po exactly. talaga. That's talagang yun ang tumatak at yun ang talagang sumigaw sa akin nung pinapanood kita. I'm sure naramdaman din yan ng mga nanay. Thank you po. Oh, ang ganda. Tell us more about your group and your group mates. Yes, we are the Dazzlers Dance Company from Valenzuela City po. And we started in 2012 po, and we are an innovative dance company po, I as believe it. na-mention niya rin po. And most of the focus of our dance is yung pangalay po talaga, combining po sa iba't ibang genre. Wait, ano ba exactly yung pangalay? Nabanggit natin kanina, katutubong sayo ng mga tausug, ano? Pero ano ba yung pangalay? Ano yung pinaka-trademark na move? Okay po. Hi, good morning! Good morning, Good morning, kapatid! Yes po. And of course, syempre po, ang pangalay po ay isang traditional dance po ng mga tausug sa Sulu. So, ang pangalay po, isa fingernail dance nga po na sinasabi. So, ang pangalay po ay isa po sa mga Pilipinong katutubong sayaw po. So, ang pangalan po kasi sobrang strict po talaga pag sinasayaw po. Yes. So, para ang advocacy po kasi namin is mailapit po siya sa mga kabataan na katulad po namin na mahilig sumayaw. And of course, kahit sumasayaw po tayo, ay hindi po natin nakakalimutan yung pinanggalingan po ng sayaw natin ng mga Pilipino. Ako, ang tanong ko, sa dami ng genres na pwede niyong isayaw, may hip-hop, di ba? May jazz, street. Bakit yung sayaw ng pangalay ang nag-draw sa inyo? Yun yung nagustuhan yung sayaw na gawin? Siguro po kasi I started in 2007 po. I am a pangalay dance artist, and ang teacher ko po is Professor Ligaya Milbangsa. She's a national dance artist of the Philippines of pangalay. And then nung natutunan ko po siya, talagang sabi ko, marami na po ako natutunan sa'yo eh, ballet, jazz, ganyan. Pero nung natutunan ko po siya, sabi ko, wow, parang iba to, parang Pilipinong-Pilipino to. Tapos talagang pumupukaw siya sa damdamin ko. And then when I started po building the Dazzlers Dance Company, because this is my advocacy, gusto ko pong ituro sa kanila yung ano po na yun, na kahit sumasayaw ka, dapat meron po tayong, may advocacy tayo. Hindi lang basta sumayaw, pero meron tayong nurture na culture. Okay. At yun ay bilang Pilipino. Meron bang tausug sa inyo, sa grupo? Wala naman Wala. po. Pero talaga natutunan na lang, ipinasa na lang. Dahil nabanggit mo na natutunan nila. Ayan. Ayan na nga. Oo, hindi si Christian ang papaturo natin kasi nga yung mga lalaki. Fingernail dance lang, di ba? O, ganito lang yan, di ba? Oh, hindi. Finger, dalawa. Very strict daw. Very Very strict. strict. So, At saka tingnan natin. dignified. Oo. Siguro, Christian, ikaw para rin hindi mailang yung mga kalalakihan. Kasi kung kaya ninyo, de kaya lahat, di ba? Hindi totoo yan, mami. Generalization natin, ha? Game. Okay. Excited na kami matutunan. Harap ka na. Ayan, no? natin. Pag kaya ni Jess, kaya ng lahat. Ganun ang diba? basis. So, Yun yung test natin. So baka hindi kaya mo bang ng sasabihin? Harap ka doon, tapos doon ka Ano, umarap. talikod? O, ganyan. Yan. Okay. Ang pangalan dance move is tawag po ito ay
Flower. Flower game. Okay, first po muna tayo ng paa. Ang sabi, fingernail lang. Okay ka pala, nagreklamo ka. Gumagawa ka lang ng it's the flower. figure Ang eight. galing. Alam ko lang, ganun eh. Alam mo, similar ito sabi natin sa capoeira or tai chi. Di ba? May kinalaman, no? Yeah. Alam ko to, alam ko to. Di ba ganun lang to, Mare? Ganun lang yun, di ba? Pagkaano, ano tawag doon? Avatar. Okay, so Tulad, let's Jess, just... kahit ikaw, ang ganda tignan. Hindi talaga. Hindi Oh, awkward tignan. Flower. Pwede niyo po siya i-connect na sa mga iba't ibang steps. Oh. Ikaw ko na yung kasi iba't ibang Sige. step. Temporary. Oo. Like this. Ito po. Sige, ako na maghahawak. Game. Talaga ba? Sige, go, go. Naghanap ka ng excuses! Talaga, kinuha sa akin Sige, yung sige. mic. Para maturo mo. Connect. Combine po ito ng pangalay as contemporary. Okay. Game. Una po muna flower. Okay. Flower. Siyempre, kailangan marinig nyo. Then, Tapos may step. Ooh, Uy. Jess, you're missing out. Ayan. Ginawa ko naman. Ayun, so naghahalo-halo na siya, nakikita ko. Pero tawag dito. Pag yun yung flower, ano to? Very nice. Ang saya. Pwede ba magpaano, Galing, galing, magpa-demo lang tayo ng konti kay Yang para lang makita nila kasi alam ko mga nanay at mga baby nanonood eh. Demo Just daw, a demo. little bit Go, of Mama. the feel of yung pagka, yun na, Pagbabaeng yung gumagawa. pag-nurture mo sa kanila. Siguro po yung pinakamadaling basic, Oh. yung pinaka-basic po sa pinaka-madaling step po, usually tinuturo po namin, is the figure 8. Okay. Basta alam mo na siya makapagpangalay. Okay. So we are doing an imaginary number 8. Okay. So ito po yung kamay po natin, right na lang po muna. So ito po akyat. So isipin po natin, gagawa po tayo ng number 8. Ayan. Nakukuha nyo ba? Nakukuha nyo? Okay, Ngayon, good. nandito na po yung challenge kasi i-combine po natin ito sa left. So kapag umakyat yung taas, Ay, may dito coordination. po siya. Ayan. Maui, medyo kulang pa. Ay, talaga ba? Galing sa'yo? Parang It's pabalik okay. po. And Napalero then, number it's 8. very important po. You know, pangalay is usually dance po siya on top of the boat. So, if you will notice, nag-ano po kami. Maalon, Kaya, ganyan. ang ganda. Top of the boat. Kasi Pwede kailangan natin, po, kailangan po yung breathing mo is correct. So, it's really good for kahit po yung mga seniors, inaano po namin sila. Even, we had some students po na may miskolyo. But because of this po, na medyo gumanda po may yung... improve. Parang tayo na Pinoy. Yes, yeah. Four na Kasi four. nga, Pero, Okay. and actually, I believe her kasi konting ganun pa lang natin, nakafeel na ako ng ano sa arms. Opo. Parang yung nag-workout. breathing po, Ganda. mag-ano po Yes. Pero konti pa, Maui. Medyo Ganda, ang kulang. ganda. Opo. Ito po yan. Okay. Bago sila magpang-abot ng away dito, Mama, please invite everybody sa inyo pong social media accounts na namin kayo pwedeng tawagan. Yes, once again, thank you very much po. Good morning, kapatid. Maraming salamat po. Please do visit the Dazzlers Dance Company Facebook page and IG. And can I also say that we also teach wedding dance, pavilion, and for health reasons, the Zumba and pangalay din po. Yeah, love it. Hey. Alright. Thank you very much. Thank you very much again, the Dazzlers Dance Company. O mga kapatid, sabayan na kami sa Extra Dazzling Wednesday. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Nasa gitna na po tayo ng ating linggo, kaya naman ito pa natin ang happiness ngayong Miyerkules. I-share na po yan with some smiles, mga kapatid. Ako naman po si Dimples Romana. Ito na, erase muna sa mga nakakanega. Linawan ang isipan with more inspirations and motivations. Ako naman po, si Maui David. Happy thoughts lang tayo mga kapatid. At para dyan, samahan na ang inyong paboritong morning kasalo. That's us! Ako naman po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Apu. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Flower! May Dazzling Wednesday. Ano pa yung iba natin hinanda ngayon, Justin? Ayan. Dazzling talaga, Chester, di ba? Kahit nasa lungsod, alam mo mga kapatid, pwedeng magtanim at umani ng gulay. Tulad na lang ng ginawa ng mga nakilala naming farmers ng Urban Farmers PH. Ang kanilang kwento, abangan sa Kitang-Kita. At isa pang pampahappy, may tawanan session ulit tayo kasama ang comedy crew ng ating resident funny guy, Alex Calleja. GV lang tayo mamaya sa ating Wacky Wednesday.
At itodo na natin ang saya dahil midweek na. Hindi lang para kay Jester. Pero para sa atin lahat, midweek na po. Kaya ito, dagdag na pampahappy this morning ang pambansang ninong ng Pilipinas, Ninong Rai. Makakabanding natin mamaya live. Ang todo-todo namang init ngayon, nagdudulot na rin ng sakit. Isa na riyan ang madalas na nararanasan ng mga bata, ang bungang araw. Paano ba makakaiwas dito? Alamin sa sabi ni Doc. Narito naman ang mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga. 30 lugar sa bansa posibleng makaranas ng 42 degrees Celsius pataas na heat index. Ilang lugar sa Metro Manila mawawalan ng tubig simula mamayang gabi. Tigil pasado ng ilang transport groups, tuloy pa rin sa katapusan ng Abril para tutulan ng deadline ng consolidation sa mga PUV. Hit songs ng Bini na Pantropiko at Salamin-Salamin nangunguna sa Billboard Philippines charts. Bright morning mga kapatid. So dapat shining ang ating mga ngiti. Ibida na po yan at sumali na sa Kagumokha Ko Selfie Contest. Basta manood lamang po sa amin dito sa Good Morning Kapatid. Mag-selfie. I-send po ang mga larawan ninyo sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Ang mapipili po namin may instant 500 pesos worth of load. Kaya naman, Kagumokha! Go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams. You may be right, you may be wrong, to say that you're bravely alone. To the world you see, to the world I close my eyes to see, I close my eyes to see. Good morning mga kapatid! Ito, suspendido na naman ang face-to-face classes sa maraming lugar dahil sa sobrang init. Kapag kasi babad sa araw at sa initan, prone tayo sa maraming sakit. Tulad na lang ng bungang araw. Yan ang tatalakayin ni Doc Tex Makalintal sa Sabi ni Doc. Uso na naman ang maraming sakit ngayong tag-init. Kahit nga wala kang ginagawa, pwede ka pa rin tamaan ito tulad na lamang ng bungang araw. Ang bungang araw, tinatawag din pong prickly heat o miliaria. Nagdudulot ng butlig-butlig o pumamantal na dulot ng natatrap na pawis sa ating mga balat. Mas karaniwan ang bungang araw sa mga bata pero kahit anong edad, pwedeng tubuan ito. Mas prone po dito ang mga laging bilad sa araw at walang proteksyon sa init. Madalas pong tumutubo ang bungang araw sa leeg, sa likod, sa braso, sa dibdib, sa siko at sa iba pang bahagi ng katawan kung saan madalas magkiskisan ang ating mga balat. Sa mga kababaihan, maaari din po magkaroon nito sa ilalim ng inyong mga dibdib, makati at posibleng humakapdi ang bungang araw. Humuhupa rin naman ang rashes kasabay sa pagbaba ng temperatura. Karaniwan tumatagal lamang ito ng 2 hanggang 3 araw pero kung hindi maaagapan at patuloy na ma-expose sa araw, posible po ito magdulot ng mas matinding rashes sa katawan at kung kakamutin ng kakamutin, maaaring magkaroon pa ng bacterial infection. Kung hindi po maiwasan ang paglabas, ugaliing magdala ng payong at sombrero pati na ng tuwalya na po pwedeng basain at ipahid sa balat. Huwag din kalimutan ng sunblock at iwasan ang pagbibilad ng direkta sa sikat ng araw ng hihigit sa 50 minuto. Bukod sa buwang araw, pwede rin po kasing magdulot ito ng sunburn at iba pang mga sakit sa balat. Makatutulong din po ang pag-inom ng maraming tubig upang hindi ma-dehydrate at manatiling malusog ang ating mga balat. At para naman po sa inyo pang mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan, mag-ask Doc Dex lamang po sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Thank you, Doc Dex.
Nangangati, parang ganun usapan Oo, eh. ganun din ako eh. Oo nga. Nagkakabungang araw ba kayo? Bata. Wow! Kinahiyaan niyo pa Kaya yung bungang nga. araw. Dapat proud kayo, nagkabungang araw. Pinaghirapan niyo yan. Pinaghirapan. Ibinilan niyo yun Pero sa araw totoo, eh. nung bata, meron Di ba, talaga. di ba? Kasi di ba, pag ano rin, minsan sa pawis, no? Maglaro ka ng laro. Hindi Tapos maiwasan. naalala ko, lalagyan pa ako ng pulbo Oo. para hindi siya mag-spread masyado. Well, eto, tingnan natin kung nagkabungang araw din sila. Ito yung mga kapatid natin nagpadala ng kanilang mga happy entries at selfie sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Patingin nga po. Oh. Ay, oh. Para malaman yung Ay, bungang no, araw. yan. Mga fresh lahat. Very fresh naman sila. Good morning. Naku, maraming mga bata nasa bahay kasi online. May first aid kit. Ay, first aid. Okay. Sana Ay, nagpapaandami cute! kayo. Cute, cute! Salamat po mga kapatid. Magpadala pa po kayo ng inyong mga selfies at ilagay na rin kung saang lugar kayo naroon para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. This time kay JQ tayo, Justin. Hi! Ito, mamaya, ile-level up pa natin ang kulitan natin ngayong Miyerkules. Good vibes, tawanan tayo mamaya sa Wacky Wednesday with the Comedy Crew. Live! At mula naman sa kanyang pangmalakasang kitchen adventure, sumabak naman sa pagsusulat ng libro ang ating cooking ninong na si Ninong Rai. Kukwentuhan niya tayo tungkol dyan live. At sa kitang-kita naman po, ituturo natin kung paano kumita sa pagtatanim sa syudad. Urban Farming 101 naman tayo maya-maya. Huwag na wag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! At nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Mami Chicks, Dimps, gaano kayo kadalas kumain ng gulay? Ayan na. Eto, parang... Gano'ng kadalas parang ka hindi bang na ata huminga dapat- sa isang araw? Hindi. Talagang gulay monster ako. Gulay monster. Eto si excited Mama ako. Dimps. Ako naman, minsan LDR kami ng gulay. Hindi, I'm trying to eat more kasi nga magka-40 na ako in November. I try to incorporate greens. Kaya actually, pag sa farms din, we go try to harvest to make sure lang din that I get to eat kasi may aliw factor sa akin Tama. na kami yung nag-grow. Yan. So pag ikaw ang nag-grow, nakaka-excite kainin. Ito na, i-develop pa natin yung love relationship mo sa gulay. Kasi meron tayong na-discover, siguradong hindi kayo mabibitin sa gulay kahit ang mga kapatid natin na taga-syudad. Gulayan na pwede nyong alagaan sa sariling bakuran at kahit sa loob mismo ng inyong mga bahay. Yan ang ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Sinong mag-aakala na sa gitna ng nagtataasang mga gusali at trendy shops and malls ng Bonifacio Global City ay meron palang isang natatagong sakahan? Ito ang BGC Community Farm ng Urban Farmers PH. Ang nagtanim ng unang binhi ng ideyang ito, ang farmer-in-chief na si Louie Gutierrez. Nagsimula siya noon sa isang bakanting lote malapit sa kanilang tirahan sa Makati. Hangad lang niya noong mabigyan ng kita ang kanyang mga empleyado matapos nilang itigil pansamantala ang negosyo dahil sa pandemya. Pero kailan na siya nagsimulang yung maging seryoso na? Nung nangyari doon, yung first harvest ka namin, pinamigay namin. Saan niyo pinamigay? Sa bahay, security guards, kapitbahay. So, sa first harvest. And they were willing to pay for the produce. So, sabi namin, ituloy-tuloy na natin. Kasi also, I needed to give sweldo to the farmers, to the employees who are running it. Sa dami ng tumangkilik sa kanilang mga ani, nagdagdag sila ng sakahan. Sa 1,500 square meter lot na ito sa BGC, dito pwedeng ma-harvest ang kanilang mga tanim, gaya ng lettuce, arugula, basil, tomatoes, at marami pang iba. Ang sistema, pick and pay sa halagang 200 pesos. Pasok kayo dito, kung ano yung ready to harvest ng mga gulay,
tawagan lang yung isa sa mga farmers, they will help you also harvest it. At uwi nyo yung gulay, bayaran nyo, uwi nyo. Meron kaming isang supot doon, I think it's about 200 pesos. Kung ano yung kakasya doon sa supot, yun na yun. Yun na yun, tapos 200 na yun. Sakto, kailangan ko ng pangsalad. Kaya, time to pick and pay. Isa sa napansin ko rito, karamihan sa kanilang magsasaka, pawang mga kabataan. The median age of a farmer right now is 55 years old. A lot of young people are not interested in agriculture. They always think madumi yan. Kawawa yung mga farmers. Walang kita dyan. That's the reason why we need farms like this. Right. And for the young people to appreciate where their food is coming from. At ang kaalaman na yan, binabahagi nila sa lahat sa kanilang mga lingguhang workshop. Meron ng 5 urban farms na inaalagaan ng Urban Farmers PH sa iba't ibang sulok ng Metro Manila. Ang bawat kita ng urban farm napupunta sa pagpapatayo ng edible gardens sa public schools, local communities at private companies. Bakit mahalaga na merong mga ganitong klaseng urban farms? We always have to pay forward, really learn and also appreciate the work of the farmers. Right. Talagang napakagiting ng ating mga farmers because without them, we won't have any food to eat. Ayon sa kasabihan, kapag may itinanim, may aanihin. Pero sa adhikain ng Urban Farmers PH, ang tunay na masaganang ani ay ang bagong pagpapahalaga sa pinagmumulan ng ating mga pagkain. Lagi nating makakasama ang farmers na sina Randy at Francesco ng Urban Farmers PH. Good morning sa inyo, farmers. Good morning. LDR, nandyan na sila. Saka, ito yung kailangan. Kailangan talaga may farmer, yung mga pangalan nila. Si Farmer Chesco, saka si Farmer Randy. Pagpapahalaga sa mga magsasaka. Ako, can I start off by saying na nakikita po namin sa studio ngayon yung dala-dala nila. Ang ganda ng setup, Mommy. Pwedeng-pwede, hindi lang sa tahanan na bungalow or yung mga single detached na houses, pati condo, pwede ito. Kaya urban na urban talaga. In fact, I really liked yung first opening ninyo na we really have to introduce the concept of eating more vegetables. Right. Diba? Eating more vegetables kasi the WHO recommends that we eat at least 400 grams of fruits and vegetables every day. And Filipinos only eat mga 150. Ayun na. Ito hindi. Hindi. Si Ito Mami, hindi. kaya niyang ubusin lahat yan. So on average yun pero ayun, by doing this at home, di ba, we can expose people to, especially yung mga kids, di ba? Diba, there are kids that go to the farm, minsan, I ask them na parang during our workshops, we ask them, parang, do you eat any vegetables? Some of them, sige, yes. What vegetables do you eat? French fries. Kasi pata. Pero kasi, di ba, parang, mag-harvest tayo. So, habang nag-harvest, Mami, ang tanong ko lang, kasi you mentioned kids and I have 2 boys, no? Pagka ganyan ba, kahit wala akong green thumb, kaya ko to? There's no Mabuhay, such yes. we don't say that there's no such thing as a green thumb or a black thumb, diba? You can learn how to do this. May black thumb akong friend. Follow the process. Okay, so merong tamang way ng meron kasi silang pick and pay activities dun sa kanilang farms sa halagang 200 pesos katulad nung sinabi natin kanina. Pero ano ba yung tamang proseso ng pagkuha ng lettuce, Randy? Example, sir, ito. Feeling kami Yung ha, tip niya, siyempre magpa-farming tayo. kunin lang natin buo niya, sir, up to peak. Uy, And then, so apo. gagayahin natin. At lupa talaga to, lupa talaga. So, as you can see, we have our own soil mix in the farm. We mix our own soil in the farm. Tapos talaga, ayan, this is an indicator of healthy roots din. Because? It's white. Kasi puti. May tatlong composition po yan. We have vermicast, coco peat, and CRH. Kaya healthy po yung ano natin. plant natin. Ang Okay, ganda. so pagkahugot natin, And then, ikakat natin, sir, doon. Sa base. Yes, sir. Base. Tama po. dito. Kahit ang gunting pala pwede. Kahit anong gunting And pwede. then, pag gusto ko malaman from Yun. ganyan, pag hinugasan ba, ang tanong, kunwari, kasi sa mga kapatid natin hindi pa marunong sa gulay, sinasabon or water lang? I actually recommend na since this is we don't use mga chemical fertilizers or pesticides. You can do it with running water, pero ako personally, I use a basin. Lalagyan ko siya ng half a teaspoon of baking soda. Baking soda, okay. Tapos I let it sit there for 10 minutes and then rinse, that should be good. Because ang baking soda takes away whatever, This one is soluble. Parang may Lettuce. saponifying effect po kasi Okay, siya. So alright. saponification, parang sabon din Parang siya. sinabon mo pero hindi sabon. Kasi baka
baka maglasang sabon Oh, yung hindi lettuce po. mo Hindi na siya yun. maglalasang sabon. Now you have mixed lettuce already. Ito sabi mo, We, Randy. we have a romaine lettuce, sunny rose lettuce, and a Yan. black rose Pang lettuce. mixed green Mix salad. all together. All colors. Very nice. 200 pesos. Pag sa Nako. grocery nyo ito binili, magkano? Ay, siguro Nako. mga 600. Pero pupunuin yan, ha? Pupunuin yan. Yung sisiksikin ninyo, naku, magaling tayo dyan. Tsaka yung thrill na ikaw ang mag-harvest ng sarili And mong the gulay. proceeds, diba? So the proceeds of that, diba? Since we're an NGO, diba? Goes all to operations na and keeping the lights on, keeping the water running, paying the farmers, and pati yung even the housing is provided. Nice. for So the ito, farmers. imbitahan nyo na yung... Okay, Mami Teka, Chiki. hindi. Tatanong May ko lang flowers kasi. Balik ko ito sa Oo. flower. Pwede, ano to, binibilan nyo pwedeng, Yes, Plant? per plant. Pwede seeds from plant na already with Magkano ang flowers ganito already. nyo? About 150 only. Uy, mura na. Oo. Nakakatuwa. Para sa mga kapatid natin na gustong subukan yung pick and play ninyo sa BGC at dun sa iba pa ninyong farms, paano nila kayo mahagip? So they can look at us in our social media, and meron po tayong Facebook and Instagram. You can also reach us and yan po. So we're Urban Farmers PH in Instagram and Facebook. You can also go there. I would actually love na pumunta po kayo doon to see to believe, di ba? Tama. And ayun po, para ma-inspire din po tayo and talk about advocacy kung bakit nga po natin ginagawa to, punta po kayo sa BGC and para maging aware din po tayo sa ginagawa po pag sa farming. Tama. Kahalagahan ng agrikultura. Muli, Yes. maraming salamat again. Farmers Randy and Francesco ng Urban Farmers Thank PH. you. O mga kapatid, konting paalala po muna tayo. Sa busy natong kalibutan, time is it the essence. Former workmates me, and we became closer because of many interests. Aside from sports, I also introduced him my most trusted in keeping myself healthier, ang MX3. Uy, MX3T! Humut-yut kaayo, no? Relaxing! As time went by, na-assign si Sherwin sa lahing lugar. But one thing will never change, our friendship. Ang kuis, kumusta? Okay lang. Murag lang. Maong maski lagyo, we always find time to meet up for healthy eating, sports, and share our tested and proven nga MX3 capsule alang sa mga active sports buff sama namo. Low in sodium, cholesterol, ug fat-free kini. Friendship needs a continuous effort. Be mindful of each other. Nice kid, boys. Sama sa MX3, which is always mindful of our well-being. Maong believe yun ni sa MX3. Sa aming pagbabalik, nag-time out muna siya sa kusina sa pagsusulat ng kanyang bagong libro. In his book, Author Era Ninong Rai, makakabanding Yun natin naman! Grabe! Andiyan na siya! Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik pa rin ang Good Morning Kapatid. Attention mga kapatid at inaanak. Ang ating favorite ninong sumabak na rin sa pagsusulat ng libro. Ano nga ba ang kanyang kitchen secrets? Yan ang alamin natin kasama ang ating pambansang ninong, Ninong Rai. Good morning! Good morning! Gwapo naman! Ninong Rai! Talaga Good namang morning. Hindi naman problema ang gumising na gato kaaga. Medyo. Talaga ba? Konti lang po. Gets ko yan. Wait, so, Ninong Rai, bilang mga inaanak mo, I'm sure super excited sila. Is this the first book you have ever written? Yes, opo.
first na published and nakakatuwa. Kasi pangarap ko talaga to nung bata. Nice, oo. Medyo nag-attempt po ako magsulat dati nung kabataan ko. And nag-join pa ako ng school publication at tumagal lang ako ng 2 buwan. Kasi enjoy daw magluto eh. Luto na lang. Pero hindi magsulat ng recipes, talaga magsulat. Yes Yung po. de parang pinaghalo mo na yung 2 passion mo. Yes, exactly. Po. Kaya nakakatuwa. Anong mas madali? Gumawa ng content na video o isulat ang cookbook? Mas madali mag-content. Oo, kasi sinasabi niya lang eh. Ninong Rai, una ko napansin, ang title ng libro mo, hindi, ano nakalagay? Ninong Cookbook. Ninong Rai. Pero, bakit yun ang naging title? Ayan, kasi for a time, nagkaroon kami ng hindi ito series. Kasi pag nagluluto ako, medyo malaro po kasi ako talaga magluto. So, marami nagsasabi, kunyari nagluto ako nagsimula ako sa papaitan, if I'm not mistaken. Nag-upload ako ng papaitan, tapos ang dami nag-comment, ay, hindi naman yan papaitan. Sige, palitan natin yung title, hindi ito papaitan. So, halos lahat ng niluluto kung gano'n, mga single format. Lalagyan ko na hindi ito para wala na agad sila masabi. Marami. Si Ninong Rai talaga ang isa sa pinaka-the best pagdating sa pakikipag-interact sa mga followers niya. Kasi ang galing because isipin mo, hindi ito cookbook ni Ninong Rai, pero tingnan mo naman ang mga nakasulat sa loob. Ninong Rai, sizzling crispy kare-kare. Diba? Inihaw na liyan po 3 ways. May nakita ko dito nga kaiba. Pink Nigang. Yun. Page 118. Page Pink Nigang. Favorite mo dito? Ito. Siguro yung pink nigang nga. Bakit pink nigang siya, Ninong Rai? Actually, hindi siya Ayan, no? iisipin, pero ube yan. Ube. Ube yan. Hindi Paborito ni Jess yan. Akala ko rin unang. Kaya alam mo naman, kaya dito tayo nag-gravitate. Oo, Kaya sa tayo sinyo. pumunta talaga ng ube. Bakit hindi from Pearl Nigang? Hindi, kasi... Kasi pink. Hindi kasi, ano siya eh, like, Purple yung ube. naturally, kapag dinagdagan, na-discover ko lang ito by accident, pero malamang alam na ng ibang tao. No? Kapag nagdagdag ka ng acid sa ube, nagiging pink siya. Pero yung lasa ba ng ube sa pink nigang na version mo is lasang-lasa mo or not so? Hindi. Parang nag-act lang siya as Gabi. Wow. Parang pampakapal. Thickener, yes. So, kumapal yung... Nakaka-Barbie talaga yon dahil pink. Ito naman, dito ako nagbukas. Paano naging social ang social fishbowl? Yan. Kasi kaya siya naging social kasi nasa iyo yung ano yan eh, yung kung paano mo siya isa-serve, hindi siya as pedestrian as street food. Alam, pwede mo siyang i-serve as soup. Alam mo yun, para mga shabu-shabu. Kasi nasa iyo na siya eh. Tama. Pwede mo siyang pasosyalin. Very versatile. Yes, exactly. Yan, ano yan? Sizzling spare parts. Ano to, parang sisig? Parang May gulong ganon. ba dyan? May gulong ba dyan? Paano ba? Tools ba yan? Gulong? Spark plug ba dyan? Actually, ano yan, hindi yan pumasa na recipe nung nasa restaurant pa ako. Hindi in-approve ng management yan. Kasi? Kasi ang pangit nga doon ng pangalan, sizzling spare parts. Sabi ko, that's exactly the point. That's exactly the point. Kapag nakita yan ng tao, orderin yan. It's basically pork innards na pinakuluan, tinimplahan, sisig style. And that's it. Hindi naman mahirap magustuhan yung bagay na yun. Yes. Gusto ko lang i-point out na napaka-practical. Yes. Nito, very Ninong Right, alam mo kung bakit. Ang nakalagay sa Ninong level, kung paano yung cooking level. Steady lang, napakadali, at ganyan. And what's nice, Mama, is that, for example, para sa mga nagluluto na wala, let's say, wala silang smoker sa bahay. Dito merong for the makeshift carton smoker, ito yung mga pwede mong gamitin. Pero merong safety precautions yan kasi. Ayan, Tama ingat naman. Dapat lang, kailangan. carton boxes. Ayan lahat talaga chinek niya kasi at the end of the day, sa kusina talaga, safety first. Safety first talaga. Safety first. Masarap Ang dami ko nakikita dito na adobo. Kapang pinag-uusapan namin ni Ninong Rai. Okay. Tanungin na natin si Ninong Rai. natin siya. So, kung magkakaroon tayo, if ever, may pambansang ulam tayo, ano kaya? Sinigang ba dapat? Or adobo para sa inyo? Feeling ko adobo kasi kung merong isang bagay na siguro nag-identify as Filipino, yung melting pot kasi tayo. Kasi yung adobo, yung soy sauce, foreign influence yan. Although yung preserving in vinegar at atin na yan. And ginagawa rin naman yung cultures all over the world. So, basically, parang collective siya. Ayan. Sweet and chicken pork adobo, adobo sa patis. Meron pa nga non-standard adobo. Non-standard. Versions ng adobo. Yes. So in total, around how many recipes are in the book? 51 recipes. Wow. 51 recipes. Tapos actually,
karamihan talaga dyan is yung mga ano namin, mga most viewed, most interactive videos. And ang maganda po dito kasi kapag nasa social media ako, walang measurements. As in, wala talaga. Wala. As in, wala. Tansya, Dito meron tansya. na. Dito meron na. Ngayon, imagine nyo kung paano namin i-transcribe yun. Ilan nga Galing, to? ah. Dahan-dahan. So, merong nanood ng video at tiningnan, ilang ml ng toyo yung nilagay niya. Sinusulat niya as ite-testing namin kung tama ba yun. So, medyo madugo. Yes po. Kasi bilang ikaw ngayon ay isang author na ng cookbook. Yan na. Diba? Nagit ka Hindi. ngayon. Paano kung ako, tatansyahin ko rin, kung medyo hindi ko susunodin yung sinabi mo, lalagyan ko ng mas madami pang asin o dagdagan ko ng ingredient. Sabihin mo na, paminta. How do you feel about yung mga ganyang uma-adlib? Ayun na, binigyan na ng recipe, ayaw pang sundan. Ito ay guide lang. Ito ay guide lang. Kaya nga, yung primary platform ko, which is social media, walang measurement whatsoever. Kasi mas gusto ko na freestyle lang. Kasi kapag merong sinusunod na numero, mas nahihirapang matuto. Parang ganon. Kasi paano kapag wala na to? Paano kapag wala ng guide? Diba? Alam mo, all the more, bibilin ko yung libro mo. Yes, yes. Kasi parang tinuturo mo lang yung kung ano yung mga basic na kailangan mo, pero pagkatapos nun, bahala kayo. Exactly. I love it. Actually, pag ako nagbabasa po ng cookbook, ang tinitingnan ko lang, ano ba yung picture? Oo nga, no? Tapos, scan ng ingredients, scan ng procedure, tapos bahala na. Tansyahan na. Pikiman, tansyahan. So promise, hindi ma-hurt ang feelings ni Hindi Ninong po. Rai. Hindi talaga. Mas gusto ko yun. Freestyle kayo. Okay. Sige, Kay Ninong, eto na, i-promote na natin ang first Hindi Ito Cookbook ni Ninong Rai. Ayan, so available na itong ating first cookbook ni Ninong. Sana first of many, di ba? Yes! Hindi natin alam, di ba? Hindi ito cookbook, pero in reality, cookbook po ito. Meron po siya mga recipes and measurements na hindi nyo makikita sa social media. Ngayon, available na siya sa book sale and sa online platforms ng Summit Media. Pero hindi magtatagal, magiging available na siya sa major bookstores all over the world. Pilipinas siguro muna. Pero hopefully all over the world, di ba? Yeah. Also, gusto ko rin i-promote na meron kaming book launching sa May 5 sa Robinson's Galleria. Merong cooking demo and I believe meron din book signing. So ako hindi ako masyado nagpapa-meet and greet. So kung gusto nyo magpa-picture, pwede Yun, tayo. sa mga inahaw. Pwede magmano. Pwede magmano. Thank you so much. Pagtapos ka na sa ano mo, sa book tour mo, mag-demo ka naman dito. Pati din. Wala pong problema. Good idea. Oh, yan na, book Good na idea. si Ayan Ninong na, Rai. Babalik ka. Ako, nag-enjoy kami. Thank you so much, Salamat, Ninong Rai, Ninong sa Rai. pakikipagkulitan sa amin. At ito naman po, from one makulit to another, tawanan ulit tayo kasama ang The Comedy Crew ng ating funny guy na si Alex Calleja for our Wacky Wednesday. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Good morning kapatid at welcome sa Wacky Wednesday with The Comedy Crew. Ako po si Alex Calleja. Alam mo, nagpapasalamat ako natapos ng pandemic dahil madalas akong magpapagtripan ng misis ko dahil sa mga tanong niya. Minsan lalapit sa akin yan, hindi niya matandaan yung kanta. Lyrics niya matandaan. Gusto niya matandaan yung title. Ang bibigyan lang sa akin clue, tono. Parang, ay mo na yung tananananan, tan-tan-tan. Anong title nun? So, hindi ko alam. Ang problema, pag hindi yung masagot, kung ano na naman maiisip niyang ibang topic, hindi mo matandaan yung title? Di ba yan yung magka-date tayo? Natatandaan mo yung araw na yon? Anong tugtog yon? Ano ka? Siguro nakalimutan mo na lahat. Siguro may babae ka, no? Title lang nagpasimula. Bili mo 10, 10, 10, 10. Kailangan ko matandaan kagad para hindi na lumawig. Ito pa, lalapit yan. Alex, sino ba yung gwapong artista nagsisimula sa letter R? Sabi ko, Richard Gomez. Hindi international. Robert De Niro? Hindi. Richard Gere? Ano ba naman yan? Ako na ngayon may kasalanan. Wala ka talagang alam. O mamaya aalis siya. Ano? Simpleng bagay lang, di mo matandaan. Pagbalik, alam ko na kung sino yung letter R. Sino? Leonardo DiCaprio. R?
Leonar, Arion. Ay, nako. Salamat at tapos na ang pandemic. Pero, mga kapatid, ito po, may tatawagin ako, ang komedyanteng galing Cebu. Tawagin natin, Dawit Tabonares. Maraming salamat, Alex. At good morning, kapatid. Ako po si Dawit Tabonares. I'm originally from Talisay City, Cebu. At gusto ko lang magyabang ng konti, ha? I don't know if you've heard this before, but apparently Bisaya people, specifically Cebuanos, are considered to be the top English-speaking people of this country. If you agree, make some noise. Yes. That's according to Call Center Magazine. Opo, TL na si Inday. Speaking of Inday, yung mama ko originally from Talisay City, Cebu. Doon po ako lumaki at ang official tourism slogan doon ay Experience Talisay. Maliban sa pagka-Bisaya, I'm also half black. I'm half African. Ang tatay ko po ay taga-Ethiopia, Africa. At ang official tourism slogan doon, Wakanda Forever. Yes. Totoo po, I'm half African kaya ang first name ko ay totoo pong Dawit. D-A-W-I-T. Nasa birth certificate ko yan, isa yung Ethiopian name. If you translate Dawit into English, ito ay the beloved one. Ang Dawit, kapag i-translate mo into Filipino, accessory to the crime. Walang research si mama eh. Hirap kayo mag-open ng bank account ang first name mo, Dawit. Ako lang yung nag-open na may police clearance. Kaya pa Gcash na ako ngayon. Dawit sa krimen. Sige, okay na siguro ako doon. Maraming salamat. Good morning, kapatid. Oh my God! Hello, mga kapatid, Alex Calleja at Dawit Tabonares ng The Comedy Crew. Yes. Saya. I love Dawit. Dawit, And Alex na rin. I love it. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, iba-iba talaga yung members ng comedy crew. May senior, may nagtatrabaho. Ngayon naman, from Cebu. So, anong kategory ka doon, kuya? Under the... Ako naman ano? Seniors of seniors. Talaga ba? The lead senior. May taulo ko, ha? Okay. Oh. Wait, balita na sila. Saan ba nagsimula yung comedy crew, kuya? Para konting history lang. 3 years ago, nung nagkaroon ng pandemic, medyo kanya-kanya kaming mga nawatak-watak eh. May dati kaming mga grupo, medyo inactive. So, nag-decide kami na magawa kami ng mga shows. And then, later on, sabi namin, talaga gawa tayo ng The Comedy Crew. So, yun. So, yun ang ginawa namin. Nagsimula ang The Comedy Crew para lang magkaroon kami ng identity. Yes. And para malaman din yung brand of comedy namin. Yes. So, uso naman yun eh. You put a brand name para lang malaman nila kung sino to, Makilala. saan galing. Si Dawit, kailan ka nag-start sa comedy crew? Final Kanina answer lang na ba yan? Final answer na. Sure ka ba? Sure ka na ba sa pinasok mo? Nagsimula ako ng comedy since 2017, pero nagkasama na kami ni Alex, officially Comedy Crew 2021? No? 2022. Ano ba yan? Hindi nyo man lang maalala? Baka naman nakalimutan nyo na rin kung kailan anniversary na. Kaya ka na sa trabaho. Focus kami sa comedy kasi. Wala sa mga anniversary. Ay, wow. Talaga. Mas mahalaga yung feeling. Yung feeling. We're still together. Nag-fly ka pa from Cebu. No, naka-base na po ako sa Dito. Muntinlupa po. Okay. Kasi pareho lang sila sa Cebu. Muntinlupa, nandun yung muntin. Pero hindi diba? ka mahalaga yung kasi Preso. nakakakuha ka Dawit ng talaga talents eh. eh. Dawit. From all over the country, hindi ka Metro Manila centric o focused. Meron kaming Baguio, Olongapo, Cebu, at iba-ibang mga klase ng trabaho. Para lang yung comedy namin, iba-iba rin yung pinanggagalingan. May makukuha namin yung mga Yes. target audience namin. Para ganun. Ayun ang May Japanese. Oh, yeah. nga. So, yun. Yes. Kadalasan ba, anong klase ng brand of comedy yung dala mo? Kasi Cebuano ka, you're also a happy. Yun, mga cultural differences ng Cebuano at mga Tagalog at yung family ko. So, ano yung main difference ng Cebuano at Tagalog? Main difference is mas mabilis ako magsalita in Cebuano. Totoo yun. Kasi culturally, yung mga napansin mo sa mga Cebuano at mga taga Maynila. Sabi nila mayaman daw lahat taga Manila. Hindi naman. Hindi nga. Wait, may show daw kayo! Yes, simula ko na tomorrow at Seoul sa Quezon City, 8 p.m. along Timog Avenue yan. So please,
manood kayo doon dahil may mga merchandise akong ibibenta na nagre-request like the Comedy Crew, Ay, yung sapatos. Alex Calleja, sapatos wag yan. Ay! Again, bisitahin nyo lang alexcalleja.com at thecomedycrew.com. At may promote kami sa Sabado, ay sa Friday. Meron din kaming show sa Mion's Cuisine sa Mayon Avenue yan sa QC. That's April 26 this Friday at ang headline doon si Alex Calleja and si Doc Ramon Capuchan. Double headliner show. Mahanap nyo lahat ng details sa aming website www.thecomedycrew.com. At may podcast sila. Oo, may podcast kami. Kasama ko si Rex Meliora, isang komedyante ng The Comedy Crew sa Spotify. We are called Men at Woke Podcast. Men at Woke. Okay. Very woke. Yan. Okay. Okay, maraming salamat again. Alex at Dawit, thank you very much, mga kapatid. Thank you! Pag sinasabi mo yung pangalan niya, nag-Dawit. Okay, at ngayon naman po may nanalo na sa ating Kagumuha Ko Selfie Contest. Congratulations, Alea Gonzalez! Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. And that is it para sa ating Dazzling Wednesday. Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan ang paalala ng inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid!